Simulan na natin ang ika-58 istorya. Habang patuloy na hinihila ng halimaw na dolphin ang bangka na dinadala ni John Mayers na sakay si Admiral Moraine at si Aaron papalayo sa mga barko, nasambit ni Aaron na siya ay nasurpresa ni John. Ito ay dahil nagawa nitong magprepara ng isang bangka at pati ng isang halimaw na humihila dito. Dagdag naman ng Admiral na ang pagpapaamo ng isang tao sa isang halimaw ay hindi niya lubos na maisip. Sinagot naman sila ni John Mayers na ang halimaw ay kanyang nakuha nung ito ay maliit pa lamang at nasa bingit ng kamatayan. At simula noon ay magkasama na silang dalawa. Dagdag pa nito habang inaamo ang kanyang alagang halimaw, na marahil ay silang dalawa ay nagkakasundo dahil ang isang pirata at isang halimaw ay parehong kinamumuhian ng mga normal na tao. Dahil sa mga sinabi nito, si Aaron ay napatingin na lamang sa baba at natahimik. Pagkalipas ng ilang sandali, nasambit ni John Mayers na ang mga kaganapan ay tuluyan ang hindi napunta sa kanilang direksyon. Ito ay dahil ang lahat ng mga barko ng imperyo ay tuluyan ng nalupig. Kung saan sila ay napatingin na lamang sa unti-unting pagkasunog ng mga ito. Agad namang hinawakan ni John Mayers si Aaron sa kanyang damit at pag-alit na sinabi sa kanya na labis na naiba ang lahat ng kinalabasan kesa sa kanyang mga sinabi. Nang bigla na lang na nag-react ang Admiral kaya agad na napalingon si John Mayers sa kanya. Dahil dito agad naman niyang naintindihan ang mga pangyayari, kaya siya ay napaupo na lamang sa bangka at napasabi na sa simula pa lamang, ang kanilang plano ay imposible na. Ito ay dahil simula pa lamang noon sila ay magkalaban na ng Navy ng Imperyo. Dagdag pa nito na ang ideya ng kooperasyon at pagkakaisa gaya nito ay hindi makatotohanan. Sinagot naman siya ni Aaron na siya ay tama. Agad din siyang lumuhod sa harap ni John Mayers na labis na ikinabigla ng Admiral at napasabi na responsibilidad ng commander na utusan ng mabuti ang kanyang mga tauhan. Dagdag pa nito habang patuloy na napapayuko, na ang kanilang kabiguan ngayong araw ay dahil sa kanya. Kaya agad na napasigaw ang Admiral kay Aaron nagsasabing ito ay hindi niya kasalanan. Subalit habang patuloy lang si Aaron sa pagyuko sa harap ni John Mayers, nasambit din ito na dahil sila ay kanyang sinagip, ang lahat ng mga ginto na kanilang pinagkasunduan ay ibibigay lahat sa kanya. Napatanong naman si John Mayers kung paano naman ang isa pa nilang kasunduan. Napatingin na lang si Aaron sa kanya, kaya nasabi nito na sinabi ni Aaron na bibigyan niya sila ng karapatan para mangalakal sa dagat. May labis na galit din itong nasabi na ang pera ay hindi sapat para ang kanilang mga anak ay magkaroon ng nararapat na buhay. Dagdag pa nito na itong lahat ay walang saysay dahil natalo si Aaron sa labang ito. Dahil sa kanyang mga sinabi, si Aaron ay natigilan na lamang sa kanyang pwesto. Napasabi naman ang Admiral na mayroon siyang itatanong kay John Mayers, kaya agad nitong tinanong kung bakit nasa itaas ng kanyang barko ang mga nobles na nakabitay. Sinagot naman siya ni John Mayers na ang mga itong lahat ay pinatay ni Teleo at binitay lang nila ito dito ayon sa kanilang plano. Dagdag pa nito na sila ay hindi mga tao na pumapatay para lamang sa kasiyahan. Kaya dahil sa naging sagot nito, ang Admiral ay napayuko na lamang ng masama ang loob sa kanyang sarili at napasagot na lamang na kung ganoon ba. Dagdag pa nito na ang mga pirata ay mga kakilakilabot na mga kriminal na ipinapalabas ang kanilang mga pangil sa imperyo ay mga sagisag ng kasamaan. At ito ang lagi niyang iniisip kaya siya ngayon ay napatanong, na marahil siya ay mali tungkol dito. Habang patuloy ang panginginig ng Admiral, napatingin naman si Aaron sa kanya at napasabi na ang mga kriminal ay mga tao din lang. Dagdag pa nito na para lamang sila ay mabuhay, wala silang pagpipilian kundi ang maging ganito. Isa sa rason dito ay ang kahirapan na kanilang nararanasan. Isa din dito ay marahil dahil sa paghihiganti. At isa pa ay dahil sa mga maling paratang na kanilang nakuha, kaya ngayon sila ay naging ganito. Natanong ni Aaron ang Admiral kung bakit ba nito gustong protektahan ang imperyo. Dagdag pa na natanong ni Aaron kung hindi ba dapat ang pinuprotektahan nito ay ang mga tao at hindi ang emperor. Kaya napasabi si Aaron na kung ito ay kanyang gagayahin bilang tagapamahala ng Leos, paano siyang maiiba sa dating gobernador Segunda, na nagtatrabaho lamang para sa pamilya ng Arangis. Dahil sa mga sinabi ni Aaron, napagtanto ng Admiral ang kanyang pagkakamali kaya siya ay natigilan. Dagdag pa ni Aaron na ni isang sandali ay hindi ginusto ng Emperor na gawin nila itong lahat. Dahil dito si Admiral Moraine ay napaluha na lang ng todo. At habang patuloy na nasusunog ang mga barko sa kanilang likuran, siya ay napayuko sa kanila at paulit-ulit na nanghingi ng kapatawaran sa kanyang mga ginawa.
na hindi naman inaasahan ni John Mayers, habang makikita naman natin sa mukha ni Eren ang lungkot. Subalit di kalaunan si John Mayers ay napangiti din dahil dito, kung saan pagkatapos ay nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa karagatan. Kinahapunan sa isang malapit na isla, makikita natin ang pagdating ng halimaw at bangka nila ni Eren sa barko ng mga Pendragon. Sa loob nito ay ang kanilang pagtitipon, kung saan natanong ni Eren sa kanyang hukbo kung kamusta ang kanilang sitwasyon. Agad naman siyang sinagot ni Killian na ang kanilang hukbo ng mga Griffin at mga Orcs ay nagkaroon ng matinding laban, ngunit nagawa nilang maprotektahan halos ang lahat ng mga barko na napupuno ng mga gintong barya ng Pendragon. Dagdag pa nito na mayroong isang malaking problema, kaya mas lalong natuon ang pansin ni Eren sa kanya. Agad namang sinabi ni John Mayers na kalahati sa mga barko ng Imperyo ay nagkaroon ng matinding pinsala. Dahil sa mga impormasyong ito, si Eren ay napaisip. Dagdag pa ni Killian na dahil sa mga pagkalugi na dinanas ng kanilang mga barko, ang kanilang sitwasyon ay mas lalong lumala at ang posibilidad ng kanilang pagkakapanalo ay mas lalong lumiit. Dahil naman sa mga sinabi ni Killian, si Karta ay napakagat na lamang ng kanyang ngipin sa pagkainis. Ito naman ay ikinabahala ni Leon habang si Argus naman ay walang naging reaksyon. Ito naman ay mas lalong ikinasama ni Admiral Moraine at ng kanyang mga kasamahang sundalo ng Navy. Nang bigla na lang mayroong humila sa kanyang damit. Ito ay si Isla na pag-alit na nagtatanong sa kanya kung ano ang iniisip ng bastardong gaya niya noong sinuway niya ang mga utos ng gobernador. Subalit mas lalo lang na natahimik ang Admiral at walang may naisagot. Nang bigla na lang nagsalita si Eren. At nasabi nito sa kanilang lahat na mayroon pang paraan para sila ay manalo, kaya natigilan si Isla sa kanyang ginagawa. Dagdag pa ni Eren, na ito ay para mabaliktad ng tuluyan ang kanilang sitwasyon, kung saan naagaw ang lahat ng atensyon papunta sa kanya. At habang siya ay nagpapalabas ng seryosong mukha, nasabi nito na ito ay kung ibibigay nilang lahat ang kanilang buong tiwala sa kanya.